SWAT ang kasalukuyan na punong barangay ng Barangay Matuber, Catublasin SWAT Municipality. Okay, kayo po? Ako po si Kagawad Sahir Kamid, isa po akong barangay Kagawad. Ako nga pala si Dulba sa Mondas Usman, Kagawad sa barangay. Arvin Perinal po, barangay secretary ng barangay Matuber. Ako nga pala si Milagros Eleuterio Berrio, isang barangay Kagawad. Ako naman si Monera Ay Mustafa, barangay Kagawad ng Matuber. Okay. So, Kap, can you please tell us something with regards to your barangay? How's the current situation here? And what's the main source of income here in your barangay? So sa amin ma'am, dito sa Barangay Matuber, as of now, okay naman kami dito. Yung peace and order namin, okay naman. Yun lang, yung kwan namin, concern namin yung sana maging okay na yung sa kabilang munisipyo namin kasi marami kaming evacuees dito ma'am. So yung pangunahing kwan namin dito sa aming barangay is yung pangingisda, magsasaka, yung mga farmer ma'am. Actually dito kwan hindi masyado naka-penetrate ngayon yung kwan kasi gawa nung last na yung tag-init ma'am. So ngayon okay naman ma'am, magsisimula naman din sila nagtanim. For your aquamarine products, do you still have fish, crabs, lobster? Anong meron kayo na available with national products here? Sa amin ma'am, yung sa marine kwan namin, sa isda, sagana naman din kami dito sa isda. Yung crabs siguro, may specific area lang yung maraming crabs What dito sa barangay? amin. What? Sa kwan, yung barangay po, barangay ng Linaw, yun yung medyo may karamihan ng crabs doon. May crabs naman dito sa amin, kaso walang nagahuli. More on fishing lang ng isda. Yun lang yung sa amin dito. When you farm, the agri products you have, what are those agri products you have here? Yung agri products namin is yung palay, niyog, mais, mga gulay, yun lang yung pangunahing tanim namin. Saan yung po ito binibenta ka? Yung iba ma'am, hindi na namin nilalabas kasi dito pa lang ma'am, dito na lang namin yung primary na pa namin is yung taga-barangay lang din. Oo. Okay. Sino pong nasa committee ng peace and order po? Ako po. Yes po. Pwede yung kumikwento kasi with the result ng the peace and order productive barangay na po ba kayo at paano niyo po napapanatili na peaceful ang barangay niyo na kahit dumadaan kami ng gabi, alas 12, alas 3, masyado pong napaka-peaceful po. Actually ma'am, kung pag-usapang peace and order, thankful po ako. Kasi sa committee ko, although ako yung naging committee, halos lahat po kami talagang gumagalaw. Gabi-gabi po, nagroon na kami kasama po lahat ng mga kagawad namin si chairman. Kaya nagpapasalamat ako, although ako yung nasa peace and order, pero hindi ako nahihirapan kasi katulong ko sila eh. Gabi-gabi katulong ko sila. Opo. Drug-free barangay na po ba tayo? Opo, drug free. Ano year Dito po? kasi, 27. 2070, wow. So, sino po nasa committee ng health natin? Yes, ma'am. With regard po sa health natin, pwede ko ikwentuhan tungkol sa mga support po ng barangay, sa mga health na constituents namin. Narinig po na marami kayong tinutulong po ang barangay. Pwede kayo kwento sa amin. yes ma'am. Bali, meron pa, pag may emergency po kaming ma'am, mga pasyente, andyan po yung rescue car namin. Napulong ng aming barangay chairman, then sa medicines po, nagatulong din po. Nag-aakuha din sila sa barangay po. Do you have 21st birthing clinic here? Yes ma'am, meron po. Sa health center namin, meron po. Itong last month pala, parang 3 or 2 po yung may nanganak dito. So, meron di ba tayo mga medical mission dito? Since this nangyari, pagbaha and itong pagbakan. So, ngayon ma'am wala. Wala pa. Nung June, meron po medical mission po. Yung ano niyo po ba, yung health center niyo po ba is may plan po ba kayo i-upgrade yung for RHU? Parang RHU naman. RHU na talaga siya. So, is it a field accredited po?
PhilHealth credited ba? Ay, hindi pa po. Ay, hindi pa. Pero may, magpapaanak kayo pero wala pang, as in talaga may bed capacity na, so magpapaanak ka lang. Opo, po. Okay. Sige po. Okay. Kaya may natatanggap ba kayo na ayuda galing sa bar? Siyempre naman ma'am, kasi every now and then nagapunta rin yung taga Barm Ready na regarding dun sa mga nangyari sa pagbaha, barilan. So every kuan naman ma'am, nagabigay naman sila ng ayuda. Naabutan nilang Sino po ayuda nasa namin. committee ng education natin? Assalamualaikum po. Meron day po kay Concept. Pwede po kayo pakilala. Ako po si Caron Leonardo G. Panayat Jr. po. Leonardo Committee on Education po. So po, with regards with your education sector, with regards with nag-brigade school na po ba kayo, pwede niyo ba kwentuhan ang daming support na binibigay nyo sa education sector, sa mga estudyante, sa mga teachers, pati sa schools? Opo naman, ma'am. Actually, meron kaming, kung hindi ako nagkakamali, is mga 3 or 4 na volunteer na barangay po yung nagbibigay sa kanila ng may subsidy pong binibigay ang barangay din po sa kanila. In terms naman po sa mga estudyante namin, so far sa ngayon, okay naman din po. Kahit nung last year, maganda naman po yung flow ng pag-aaral ng mga bata po. Ano po na po nabigay nyo sa mga schools? Natulog po? Doon sa Brigada Eskwela, yung sa building po nila, inayos po natin yung mga building doon na may mga sira. Yung barangay chairman po namin nagbigay ng pintura po para mapinturahan, and then yung tubig po, yung mostly, yun yung i-prioritize namin na magkaroon sila ng sariling tubig both elementary and high school po. Is that a deep well? Spring po siya, ma'am. Spring. So, nabigyan na kayo ng water system ng MPW or kayo lang mismo ng initiative dito sa barangay? Actually, ano yan siya, bigay rin nung MPW, kaso lang nung nagpaing nasira. Tapos, kami na po yung nagpaayos ulit. I-renovate siya. Apo. So, with regards naman po sa ating disaster, who's the committee for giving? Ito pang consul pa siya. Yes po. Councilor. Pwede po kayo magpapilala? Councilor Crispin. Ako po si Kagawad Crispin Balisbo. Kumite ko po yung infrastructure environment protection po. Infrastructure. Yes po. Pwede po kayo magkwentuhan. How you respond with regards to disaster, especially pa mga flood or pa may mga bagyo po dito sa inyong barangay? Actually, ma'am, yung pagdating ng mga may bagyo, responding po namin yung automatically na nag-respond po yung barangay sa mga constituents para po makaligtas sa mga pangalit po. Where's your evacuation center here? Actually, ma'am, dito sa evacuation center namin sa school po, ma'am, tsaka dito sa barangay. What's the name of the school po? Ano po yung name ng school? Dito sa Biwang Elementary School po, ma'am. Have you able to have your food packs distribution here before the test level will arrive? Una-una, ma'am, kami po yung unang mag-respond sa mga constituency na nag-quit, ma'am. Kasama po ang aming barangay chairman para po matustusan po yung nag-evacuate po sa evacuation center po, ma'am. So who's in the Committee for Solid Waste Management? Sa basura. Kasama sa health. So ma'am, can you please share to us how you dispose your garbage and what's the day po na nag-maintenance kayo, and can you share to us about the sanitation of your barangay? Bali, sa amin, ma'am, ang ibang kwan dito, marunong na mag-segregate ng mga kwan nila. Then, yung iba, hindi pa rin talaga natututo. Pero halos lahat naman po. Then, every Saturday yata yung kwan namin, yung clean-up drive. Lahat rin po kami, barangay officials, BIFAT, at saka yung mga mamamayan ng Matuber po. Every Sunday yung pagpan ng mga basura namin. Si Konsihal po, ano pong committee na hawakan niya?
Ang committee po na hawak ko is religious sector and CSO. Dito po Religious. sa Barangay Montevideo, meron kaming 7 religion. Which is Islam, Catholic, Roman Catholic, Episcopal, Seven Adventist, born again Christian, at meron din Grace. So, what's your CSOs here po? Do you have any associations and cooperatives here? Meron kaming women's organization. Meron din kaming mga farmers, fishermen, and may mga livelihood din. Are these all existing po? Yes, ma'am. Sulit pa rin po ba yun? Yes, muli pa rin ang kamay. And si Sir, ano po committee na hawakan po Committee on niyo? Agriculture. Yes po, very interesting agriculture. How's your food security here in your barangay? So, ano po yung mga ginagawa initiative para po mas maganda po yung production ng agri-products po natin? Last year din kasi yung bago lang na tig-araw, puro na failure yung mga farmer dito. Kaya bagong lang yung wala na naman sa pagtatanim. Pero at least nakakuha rin sila ng nilagaling sa farm. So, what are your main products here? Mga corn, coconut? Corn, Affected po ba nung during the flood? Nasira po ba yung ating mga pananim? Ano po yung mas marami na si rice, corn, or almost Hindi, si Abdul Basir. So, ilang percent po ng land area ng barangay ang agriculture lang? almost dito sa taas na. Plan. Plan. Ano si Corn, rice, mung, fungus, Sitio Kabrugor. tsaka Anong sector? coconut. Ay Ano sa committee? peace. Ay, di, sa agriculture. Then, Sir Secretary, any additional po? Good afternoon sa atin. In regards po sa mga committee standing po namin na talagang nag-work out na. In fact po, bago lang namin mag-comply ng SPLGP, which is lahat ng sinasabi ng committee, may attachment lahat ng mga activities in regards po sa mga nilang ginagawa. So, well documented po, submit po namin sa MLG, comply kami, direct, link po namin, provide na namin yun. So, bilang isang sekretary ng barangay, isa pa ako dun sa mga nag-data casing po, no? Sa lahat ng mga nangyayari dito, especially sa mga tulad din yung mga account natin sa barangay, yung mga nangyayari. So, Cap, do you have any message or gusto iparating po sa ating mahaling Presidente Bongbong Marcos to the national government? May gusto kang hindi na tulong? Pwede pong pagkakataon na po, please have the opportunity. Yes, sa amin naman dito sa Barangay Matober, especially sa bayan ng Datublasin, Swat, yung sa amin lang na inaing namin sa national government is yung security kwan lang dyan sa ibang barangay namin kasi isa lang yung main role namin dito, ma'am, except lang dito sa UP. So yun lang yung gusto rin namin iparating na sana matutukan din yung nangyayaring kaharahasan dyan sa kabilang munisipyo na maraming apektado, ma'am, na mga kababayan natin na yung mga evacuees na nandito sa amin. Maliban doon, ma'am, is yung sana mabigyan din kami dito ng maliban sa ayuda yung projects na kailangan din namin sa barangay. Anong gusto mo ng project? Especially yung patubig, yung water system, yung kalsada namin, tapos yung ma'am, yung dagdag yung solar lights. Yun lang, ma'am. Para maliwanag sa gabi. Yes po. Solar lights na. Anong level ng water system gusto mo niyan? 3, 2, 1? Level 1. Saan lang yung available na pwede nilang ibigay, ma'am. Pero mas maganda yung level 3 to 6. Yan lang yung ma'am. Para sobra na yun. kasi presidente naman din. How many additional solar lights na kailangan nyo? Sa amin, ma'am, Ilan pa? siguro kung mga 100 na kuwan, ma'am, okay din sa amin. 100 na post. Yes, ma'am. So how many kilometer FMRs you still need? You still be needing here in Barangay? Sa amin,
Actually, yung iba meron naman din. Yung dito lang, sa 2 kilometers or 5. Anong sitio po yan? Sa kuan man, Cabrongcor. Cabrongcor. Brau. Lower Kabuko, Upper Kabuko, at saka ang Dabang. So aside from that, meron kayo gustong sabihin po? Or may hingin pa ba kayo? Or Wala na kaming hiningi. Ang hiningi lang namin, ma'am, una-una sa Panginoon na sana maging peaceful na yung kabilang munisipyo kasi una-una kami ang number 1 na apektado, ma'am. Okay, can you please tell to us, sabi mo may mga inaampun kang bakwit dito, ilang pamilya ba yun? Dito, ma'am, simula nung nangyari yung bakbakan, siguro nasa 100 families na, pero yung iba umuwi naman din. Yung iba nag-stay pa dito. So ikaw ba nagpapakain sa kailangan? Hindi naman, ma'am. May tulong din galing sa municipal government, sa MDRRMO, sa PDRRMO, sa province, at saka sa regional government, ang BARM po. So thank you so much, Kap, sa pagkatap sa kanila. Meron pa po? Wala na? May nadagdag pa po? May karagdagan po bang kayo na sa ating national government? Yung sa dagdag ko lang support dun sa health namin. Nasa grade 2 na rin po kami ng COD namin. Zero open deficiency. Zero deficiency. Kailan po? Bago na. Last week. Kap, pero pwede po namin malaman kung ilan na ba yung population dito? Sa amin, ma'am, katulad ngayon, as of now, nasa 4,000 plus na kami. 4,000 na actual na population dito, ma'am. Marami. Tapos, yun yung inaayos ng taga PSA ngayon na kasi census man ngayon. So, yun din yung target namin na ma-register namin lahat yung mga households na nandito sa barangay po namin. And how many registered voters do you have? Dito, ma'am, almost 2,000 plus po. 2,800, 2,500? Mga 2,300, 2,400, ganyan. Pero ongoing pa ang ano? Yes, ma'am. Until August 30. So, expected niya aabot ba ito ng 3,000? Sana, ma'am. Kung may mga sobrang hindi dyan nakaregister sa barangay namin, inikayat namin sila na magparehistro po. So, regarding po sa PSA, tuloy-tuloy po ba yung nila dito? Yes, ma'am. Yung PSA, ma'am, actually, ongoing yung pag-census nila, ma'am. Alhamdulillah. 3 months po yan. So, ilan na po ba yung barangay na puntahan dito? Yung census naman, ma'am, actually, lahat ng barangay, may kanya-kanyang enumerator po. Every barangay is may dalawang naka-assign na tututok dun sa pag-register ng mga... So, kailangan maging maingat din po tayo sa numerator dahil para tayo ma-aware dyan sa mga kumbaga nagpapakilala ng numerator pero hindi naman. Yun nga din yung sa amin, ma'am, dito na sana yung mga hindi namin kilala na gustong pumasok dito para manggulo, gumawa ng kalukuhan. Nga, huwag nyo nang ituloy dito sa barangay namin kasi masisira ang buhay ninyo dito. Okay, so meron po bang ibang mensahe po? Final message na lang po sa mga barangay yung mga kabarangay. So sa amin po, bilang barangay official ninyo, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa suporta, sa paniniwala at saka yung araw-araw na ginagawa namin na iniikayat kayong maging mapagmatsyag, lalong-lalo na sa panahon ng karahasan sa kabilang munisipyo. Sana kung may mga nakikita kayong kakaiba, huwag po kayong mag-atubili na lumapit po sa barangay o di kaya sa ating kapulisan. Yun naman po. At maraming salamat. Okay, maraming salamat, Kap. So, this is Tay Abdul Karim from Federation TV News Online. Kasama natin ang Mindanao Star, Alsuara News, and On Time News. So, yan po ang panayam kay Kap Datu Zakaria Sinswat dito sa Barangay Matubir, Datu Blas Sinswat, Maguindanao del Norte.
So maraming salamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Picture naman yung